Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Itoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sa mundo ng social media, former Senator Leila De Lima nakalaya na matapos ang halos 7 taong pagkakabilanggo sa di umano'y aligasyong pagkakasangkot ito sa di umano'y sabwatan sa illegal drug raid sa loob ng Bilibid Prison. Noong ito ay isa pang sekretary. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, matapos payagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 noong November 13, 2023 na makapagpiyansa si former Senator Leila De Lima, pansamantalang nakalaya sa isang 69 na pahinang resolusyon, pinagbigyan ni Judge Henergito ang motion for reconsideration na isinampa ni De Lima. Ating matatandaan na halos 7 taong nakulong si Senator De Lima dahil sa aligasyon nito sa kanya noon sa sabwatan sa umano'y illegal drug raid sa loob ng Bilibid Prison. Ayon nga sa ating mga kababayan, tila sinadya di umano ito na madali ng kampo ang kanilang kaso dahil hinihintay di umano nitong bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nang makababa dapat hindi dapat pinapalaya to no? Grabe mga ebidensya nun mga kaibigan. Bali-balita umatras ato yung mga tumistigo sa kanya. Parang binayaran daw, sabi-sabi. Na ito ay isa-isa di umanong na-dismiss ang mga kaso ni De Lima at ngayon ay pinayagan na itong makapiyansa ng korte. Kasama sa mga pinayagan na makapiyansa, sina dating Bureau of Correction Chief Franklin Bucayo, police asset na si Jose Adrian Dera, dating driver at bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan at dating security aide na si Jonel Sanchez. Pinahintulutan silang makapiyansa sa halagang 300,000 piso. Ang pasya ng korte ay base sa kabuuang ebidensya na iniharap ng prosecution na ayon sa korte ay hindi nakapagbibigay ng malakas na ebidensya na nagtatangkang patunayan ang kasalanan ng mga akusado. Matatandaang inaresto si De Lima noong February taong 2017 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 3 kasong isinampa kay De Lima, iisa lamang ang natira at sa paglaya nito, personal itong nagpahayag ng pasasalamat sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakamit na daw di umano nito ang hustisya at nanaig ang demokrasya. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahina talaga ang batas sa Pinas pag mayaman. Kahit malina at may ebidensya, nakakalusot pa. Pero kung mahirap ka, malamang bulok ka na sa bilangguan habang gumugulong ang kaso mo. Kasong Nobel, binigyan ng reconsideration, mapera at ma-impluwensya Ganon pa man, piyansa lang yan, maghihiring ka pa kaya malamang ibabalik ka rin. Diba pagtungkol sa drugs ang kaso habang buhay kang nakakulong, ba't Yun din na pagkakalam ko mga kaibigan, pag drugs talaga ang available talaga yun. Diba? Walang bail dyan. May kilo-kilong droga pa man din yun mga kaibigan, di po ba? Palabas yan dahil mayaman, di talaga patas ang batas sa Pilipinas. Pag mahirap ka, mamamatay ka na sa kulungan. Pag mayaman ka, may chance ka pang makalabas. Just saying lang po. Dito sa Pilipinas, basta may pera ka, magagawa mong paikutin ang batas. Ang reality, pera-pera lang ang labanan.
talo kapag salat ka. Nakakaawa ang mga mahihirap, hindi patas ang lahat dito sa Pinas, lalo na ang batas. Huwag sana ninyo idamay ang Pangulo kasi hindi siya ang judiciary. Korte ang Pangulo, hindi yan ang korte. Kahit siya, pwede rin siya ikaso. Pag siya nagdadala kasi ngang hindi siya ang korte. So wala yang kinalaman ang ating Pangulo tungkol dyan sa mga problema kay Dilima. Kasi ang mga yan, sila ang may alam. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niyong idama yan. Yung dating administrasyon lang dyan. Ganyan talaga dahil ang batas ay may piring at hindi nakikita ang tunay na may sala. Lalo't ang ginagamit na piring ay milyones. Hindi bobo ang mga huwes. Mukhang pera lang pag walang ipakulong, pag maraming pera laya. Nakalaya dahil sa piyansa, tuloy pa din ang kaso. Kaya huwag munang magbunyi at yun ay naggagawa ng pera sa Pilipinas. End quote. 7 years na nakulong si Senador Laila de Lima ay binigyan rin po siya ng pagkakataon ng korte na makalaya pansamantala. Kaya tuwan-tuwa talaga yung ale sa kanyang nakuhang kalayaan. Kasi lahat kung nakukulong gusto makalaya, di ba? Pero dahil yung kanyang kaso ay non-bailable offense, kaya mula nang makulong siya noong 2017, ay ngayon lang siya nakalaya. Parang 6 months and 8 months, o 6 years and 8 months mahigit na nakulong siya. Well, pakinggan natin yung ilan sa mga pahayag niya. Actually, kaya ko rin po pinilit na makapag-live tayo, makapag-vlog tayo ngayon. Kahit na hindi ho talaga maganda yung pakaramdam ko, dahil nga ho dito sa nangyaring ito. Ito po isang controversial na kaso. Hindi ho pangkaraniwang kaso ito dahil isinasangkot sa illegal drugs si Senador de Lima. Na kung yung mga gunita, Senador-elect ito ng 2016 sa under Duterte administration. Pero nung siya maging senador, ay sinilip nga yung mga kaso at kinasuhan siya. Kaya nakulong siya noong 2017. Hanggang ito ang ilan ho sa mga naging pahayag niya at sa kanyang initial na panalong ito. After 6 years, 8 months, 21 days, and this is my 2,454th day. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. But with your permission, I think some of you would want to ask questions later. But with your permission, meron po akong babasahin munang statement. Can I do that? Though it took too long, I never lost faith that my inevitable freedom will come. Alam niyo lahat kung gaano tayo katagal naghintay ng nagtiis, na may pananalig na ang katotohanan at totoong hustisya ay magtatagumpay. But the counting of the years, the months, days, hours, minutes, seconds, the milestones in my own life, in my family's life, and in our nation's history that I have missed by being unjustly detained cannot be counted. None of those can fully express how much and how long I have longed to be able to say the words, finally, the truth has set me free. Yes, it's always the truth. It's always for the truth. And that's why I'm now set free. Wala sigurong sapat na mga salita ang lubos na makakapaglarawan sa damdamin ng isang inosenteng inapi sa kabila ng pighati at paghihirap na dulot ng pagpagduktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban ay patuloy na nananalig, nananampalataya at umaasa na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Every moment was a test, and every single second was a fight to rise above the sorrow, the fears, the uncertainties of the future, and even, to be honest, the temptation to be overcome by hate and vindictive thoughts. There was always that temptation. Lahat po yun nilabanan ko. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagdurusa ng taong bayan. I will never be one of them. Every second, every minute, every hour, every day, every month, and every year of the last 2,454 days was a struggle
But the one thing I can honestly say is that I never allowed myself to even entertain any regret. No regrets. Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. But for the things that were, what I did, how I reacted, and my reasons for fighting for those who were victimized and cannot speak for themselves, I have no regret. As I appear before you today, 6 years, 8 months, 21 days, after I peaceably surrendered myself to the authorities, it is one of my greatest achievements in my career and in my life to say that not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. These are not just words to me. These have been my lifeline. These have been my life before, during, and after my unjust detention started. Kayo po ang aking pinaglaban. Kaya maraming salamat dahil ako rin ay inyong ipinaglaban. Maraming salamat po sa mga panalangin nyo at sa walang kapagurang pananalig nyo sa katotohanan. Diyos mabalo. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos sa ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G. Peace out.